Kailangan ko na umuwi. Parati ka naman nagmamadali eh. Alam mo naman sitwasyon sa bahay, di ba? Nandun na si Kuya. O tara, hatid na kita. Hindi. Hindi na. Ba't naman hindi? But how about the party? This Saturday? Hindi ko pa alam. Ano hindi mo alam? Rain, di ba pinag-usapan na natin to? Mapapahiya pa ako sa tropa if hindi ka umatin. Masyadong late na kasi yung Joril eh. Hindi ako papayagan. Wanti ka na. Bakit hindi? Mahirap explain, okay? Basta, please, just gawan mo ng paraan. You promised me. I really need you to attend. Please, last na to. Rain, please. Please, last na. Gagawin ko ng paraan, okay? Para sa'yo. Okay. I love you, okay? I love you too. Mauna na ako. Okay. Ingat. Salamat. Hello? How about mag-ready na kayo sa Sabado? Mukhang bibigay na sa akin si Rain eh. Yeah. Sanggol pa lang apo ko noon, namatay siya dun sa sunog na yon. Ngayon, mga 25 na siguro. Di ba sabi niyo po, patay na siya? Yun din ang sabi ng mga pulis. Pero, abo na lang ang mga labi eh. Kaya mahirap nang ma-identify kung sino-sino. Merong isang bagay na hindi nila natagpuan. Yang kwintas na yan, suot yan ng apo ko nung nasunog ang rest house. Hindi nila nakita ang kwintas. Baka po natupok ng apoy. Kahit bakas man lang, hindi nila nakita. Kaya may nagnakaw? O maaaring nakaligtas ang apo ko. Ngayon. Paano pala yun? Kaya ka nga babayaran para mahanap ang apo ko. Gusto ko lang makasiguro na wala na siya talaga. At kung buhay man siya, nasaan siya ngayon? Nay, ang yan, naaamoy kong bango. Parang mapapakain ako ngayon ng marami ah. Siyempre, umuwi ako ng maaga para ipagluto ka ng paborito mong chicken feet adobo! Salamat, Nay. The best ka talaga, Nay. Ako, ikaw talaga. Binola mo na naman ako. Teka, tapusin ko lang muna tong pangsahog sa baon ng tatay niyo. Anak, okay ka lang ba? Parang nangihina ka. Alam mo, dapat itigil mo na yung ginagawa mong yan. Alam mo, mas mabuti pa ako na lang magdadala sa paggawaan. Ha? Magpahinga ka muna. Inay, sayang din naman yung ibabayad nyo. Rambo, anak, paano naman ikaw? Huwag mong pinapabayaan ang kalagayan mo. Dapat lagi mong tatandaan na meron kang kondisyon, Rambo. Nay, wala namang nakakalimot sa kondisyon ni Kuya eh. Siya lang naman matigas ang ulo. Uy, Riley, ikaw ha. Yung mga salita mong yan, ha? Rambo, tigilan mo na yan. Alam mo, Rambo, kailangan ingatan mo yung sarili mo. Huwag mong sinasagad ang katawan mo. Rambo, tandaan mo ha, yung utak mo, hinog na. Pero yung katawan mo, katawan ng musmus pa yan. Ay, talaga tong batang to. Gabi po, Nay, Kuya. Oh, Riley. anak, ano lang. Natapos nyo na ba yung term paper nyo ni Zari? Oo, Kuya.
Okay na siya. Sige ho, magbibihis muna ako kuya para matulungan ko kayo ni nanay. Sige na. Bakit anak? Nay, wala ba kayong napapansin kay Rain na iba? Parang may napansin ako eh. Parang meron na. Panalamit. Tsaka parang naka-makeup na ata si ate. Hindi naman siya dating ganun. Niyayaan nyo na. Siyempre, babae yan eh. Mag-aayos talaga yan. Pabayaan na natin. Nakita na ni Rambo ang kwintas. Kailan? Paano? Kanina, dyan, nang naghahalongkat siya sa kwarto. Diyos ko. Ano sinabi mo? Eh, di nagsinungaling ako. Pinagtakpan ko yung totoo. Tama lang yung ginawa mo. Pero mahal, nakukonsensya na rin ako eh. Di ba karapatan naman ni Rambo na malaman ang totoo? Sana sinabi ko na lang lahat. Ano yun, Tay? Ano po yun, Tay, dapat mong sinabi sa akin? Anak. Matagal na namin gusto sabihin sa'yo na tatay mo na hindi mo kailangan gawin lahat ng responsibilidad na dapat kami ang gumagawa. Sobra-sobra na yung sakripisyo mo. Lalo na sa kalagayan mo. Dapat hindi mo pinapasan lahat. Nay, Sobra kaming abala sa pag-ahanap buhay. At ikaw na ang tumatayong magulang ni na Rain and Riley. Na dapat kami yung hindi ikaw, anak. ayos lang yun, Nay. Tay, huwag niyo na po yung alalahanin. Ayun na nga lang po yung pwede kong magawa sa inyo.